Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang ipinagmamalaking Sarmat Intercontinental Ballistic Missile ng bansang Russia na kilala sa pangalang Satan II sa West ay tila hindi napanindigan ang pangalan nito at pumalya sa bansa mismo ni Vladimir Putin. Ang inaasahan kasi nilang lilipad sana at magte-take off na missile ay sumabog na hindi pa man nakakalabas sa kanyang silo. Ang silo ay ang itinuturing na lungga ng mga guided missiles at mga rockets na kung saan doon nakatago ang mga ito at mula din doon ang mga ito ilo-launch. Subalit makita sa isang satellite image na ito kung gaano kalaki ang naging pinsala ng Sarmat Intercontinental Ballistic Missile ng bansang Russia nang sumabog ito sa kanilang mismong kalupaan. Kilala ang bansang Russia na malakas pagdating sa mga armas at iba pang mga kagamitan. Nasa kanila ang marami sa mga makabagong kagamitan na sila lamang ang meron at iilan lamang ang meron sa mundo. Kaya nga naman hindi nagdalawang isip ang North Korea na magpadala ng mga sundalo sa Russia bilang ang kapalit naman ito ay mababahaginan sila ng mga magagandang armas at modern technology program para sa puwersang militar na ipinangakong ibibigay sa kanila ni Vladimir Putin. Bukod dito, ang Russia ay tinuturing na second modern superpower country in the world ayon din kay Vladimir Putin at kahit umano-ano ang gawin ng ibang mga bansa ay hindi nila kayang tapatan ang lakas na meron ang bansa ng mga Ruso. Subalit tila totoo nga talaga ang kasabihan na nobody's perfect kaya tulad ng ibang mga bansa, ang Russia ay nakakaranas ng mga kapalpakan na sa katunayan, hindi din nila ito gaanong ipinapaalam sa mundo, kagaya na lamang ng ginagawa ng kanilang mahigpit na kakampi, ang bansang China. Pero dahil sa nabubuhay na tayo ngayon sa modernong panahon, wala nang kahit anong atang malilihim ngayon sa publiko basta nariyan ang internet. Sa lumabas na balita kamakailan lamang, nagsagawa ng isang missile testing ang mga sundalo ng bansang Russia. Ang larawan na ito nakuha ng Maxar noong nakaraang Setyembre ay crater ng sumabog na missile ng Russia mula sa silo nito. Nasa 200 feet ang lapad nito na sumabog sa Plesetsk Cosmodrome sa northern Russia. Hindi pinakita sa mga larawan ang totoong naging pinsala ng pagsabog. Ang RS-28 Sarmat Intercontinental Ballistic Missile ay isang key weapon para sa modernization program ng nuclear arsenal ng Russia. Nakadesenyo ito para targetin ng mga malalayong bansa tulad ng Amerika at mga bansa sa Europa. Subalit hindi naging ganon kabilis ang development ng naturang missiles dahil sa mga kapalpakan nito sa mga testing procedures. Dahil sa nangyaring insidente na ito, maraming mga eksperto ngayon ang nagsasabi na minamadali ng Russia ang pag-develop nila ng kanilang mga armas upang gamitin laban sa puwersa ng Ukraine. Sa ngayon ay patuloy na binabantayan ng Amerika at ng mga bansang kaalyansa ang mga ikinikilos ng bansang Russia, partikular na sa pagpapalawig ng kanilang mga armas at sandata. Mula pa lamang na magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa, parating ipinangangalandakan ni Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia, na ang kanilang bansa umano ang siyang may pinakamalaki at pinaka-advanced na nuclear arsenal sa buong mundo. Makailang beses din itong pinalaan ng NATO na wag silang magkakamali na magbigay ng armas sa puwersa ng Ukraine dahil tiyak umano na malaking kaguluhan ang magaganap. Ang 35-meter long RS-28 Sarmat ay may target range ng hanggang 11,000 miles o 18,000 kilometers at ang launch weight naman nito ay hindi bababa sa 208 tons. Ayon sa puwersa ng Russia, kayang magdala ng missile na ito ng hanggang sa 16 na independently targetable nuclear warheads at ng Avangard hypersonic glide vehicles. Isang bagong armas ng Russia na ayon kay Vladimir Putin, wala umunong kahit anong bansa ang makakapigil o makakapantay sa naturang armas. Una nang sinabi ng bansang Russia na ang naturang missile ay dapat tapos na noon pang taong 2018. Ito pala ang dapat na ipapalit sa Soviet-era SS-18 ng Russia.
Subalit naantala ang deployment nito dahil sa mga berya sa testing procedures at sa pagmamadali ni Vladimir Putin na matapos agad ito. Hindi nila makuha ang nais nila kaya palaging naantala ang paggamit dito. Noong nakaraang taon, ayon mismo sa Defense Minister ng Russia na si Sergei Shoigu, dapat ay tapos na pala ang naturang missile. Subalit muli, hindi pa din pala ito ganoon kahanda at ang nangyaring pagpalya naman nitong nakaraang Setyembre ay mas lalo pang tumibay ang katotohanan na marami pang dapat ayusin sa naturang missile. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa din malinaw kung kailan ba talaga matatapos itong gawin at kung kailan ito magiging handa para gamitin ng mga sundalo ng Russia laban sa mga sundalo ng Ukraine. Samantala, panoorin ang video na ito. Makikita sa video ang pagbagsak ng isang aircraft ng Russia. Ito'y napabagsak ng isa pang aircraft na sa maniwala kayo't sa hindi, aircraft din ng Russia ang nagpabagsak dito. Laking tuwa ng mga sundalo ng Ukraine noong isang araw lamang dahil sa pagbagsak ng isang Russian aircraft. Subalit dumoble ang kanilang saya nang malaman nilang Russian aircraft din pala ang tumarget sa sarili nilang aircraft. At ang mas ikinatuwang muli ng mga Ukrainian soldiers ay bumagsak ang aircraft ng Russia sa kanilang kontroladong teritoryo. Kung noong isang linggo, isang missile ng Russia ang sumabog habang ito ay nasa loob pa lang ng silo, hindi pa man nila ito na ilo-launch ay pumutok na ito. Ngayon naman ay tinarget nila at pinabagsak ang sarili nilang aircraft. Ano na nga kaya ang nangyari sa sinasabi ni Vladimir Putin tungkol sa advanced technology na kanilang ginagamit sa paggawa nila ng kanilang mga armas na handa din nilang i-share sa bansang North Korea pagkatapos ng digmaan? Sa unang lumabas na balita, ang aircraft na tinutukoy na bumagsak ay isang umanong Su-25 ground attack jet. Subalit hindi pala. Makikita sa video kung paanong tila hinabol ng isa pang aircraft ang isa pang aircraft para ito ay papagsakin. Napagalaman na ang aircraft ay isa palang Sukhoi S-70 o Kothnik B Hunter na isang Russian unmanned combat aerial vehicle. Ang aircraft na ito ay under development pa din pala at kinuha ang mga programs nito mula sa luma nitong bersyon, ang Sukhoi S-57 fighter jet. Meron itong wingspan na 20 metro at meron din itong dalawang internal weapon base at kayang magkarga ng hanggang 2,000 kilo ng guided at unguided munitions. Ayon pa sa lumabas na balita, ito umano ay isa sa mga pinaka-advanced na drone ng bansang Russia na nagkakahalaga ng hanggang $15 milyong ang bawat isa. Napakamahal kung tutusin, subalit pinabagsak nila ng dahil sa kapalpakan ng kanilang mga sundalo. Ipinangangalandakan ni Vladimir Putin na sila ay may nukes, subalit hanggang sa kasalukuyan, ang malit lamang na bansang Ukraine ay hindi pa din nila matalo-talo sa kabila ng paglalabas nila ng kanilang mga pinaka-advanced at pinakabagong mga armas. Nagagawang protektahan ng Ukraine ang kanilang bansa sa kabila ng pagbabawal sa kanila na gumamit ng mga armas na mula sa West na siya namang ginagamit ng bansang Russia laban sa kanila. Isa sa tinitingnang dahilan ng West kaya ayaw nilang ipagamit sa Ukraine ang kanilang mga armas ay dahil ang Russia ay may mga nukes at nagbanta sila noon na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang mga ito kung sakaling umabot na sa sukdulan ng lahat. Ito ang pinaka-iniiwasang mangyari ng West. Kung ipapagamit kasi nila ang kanilang mga armas sa Ukraine, tiyak na malaking kaguluhan ang idudulot nito na maaring hindi na lamang sa rehiyon nila magkaroon ng digmaan, kundi madadamay din ang maraming mga bansa sa buong mundo. Pero kung pag-aaralan ng mga nagiging hakbang ng Russia, malalaman natin kung gaano kahina ang kanilang puwersa. Kung ang Russia, na ayon kay Vladimir Putin ay pangalawa sa may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo, ay hindi matalo-talo ang Ukraine hanggang sa ngayon, at kung wala lamang silang mga nukes na kanilang masasabing advantage, paano pa kaya ang mga sundalo ng North Korea? Naglunsad ng isang press conference si Vladimir Putin upang sagutin ang nag-iisang katanungan, at ang tanong na ito, ano ang gagawin ng Russia kung sakaling payagan ng NATO ang Ukraine na gamitin ang mga armas mula sa West? Kung sakali umunong gawin ito ng NATO, hindi magdadalawang isip ang Russia na atakihin ang NATO at muli, nagbanta sila na hindi din sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang mga nukes laban sa kahit na sinong bansa. Sa ngayon ay palala ng palala ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. At habang tumatagal, tila mas nakikita ang tunay na kahinaan ng puwersa ni Vladimir Putin. Kumuha siya ng mga sundalo mula sa ibang bansa na inakala niyang magiging katulong ang kanyang puwersa
laban sa Ukraine, pero ang resulta, mas mahihirapan lamang pala sila at ang kanilang hinahangad na tagumpay ay magiging mas imposible pa kaysa sa kanilang inaasahan. Matagal-tagal na din na gumagamit ang Russia ng mga armas na kasing lakas ng mga nasa West na ipinagbabawal gamitin sa Ukraine, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa din sila nagtatagumpay na sakupin ang buong bansa ni Volodymyr Zelensky. Ang Ukraine na napakaliit lamang na bansa ay nagagawang protektahan ang kanilang teritoryo nang hindi gumagamit ng mga armas mula sa West. Pero ang Russia, hanggang sa ngayon, may pinagpipilitan ni Vladimir Putin na second strongest country pagdating sa pwersang militar ay hindi pa din nagtatagumpay.